nung una po, nag-una po kami nag-alaga, wala kaming alam. Basta ang akala po lang po namin, mag-aalaga ka ng kambing, magbabakod ka, papakawalan mo, okay na yon. Ay, hindi po pala. Marami po palang dapat gawin, pati yung pagpapaangat po nitong kulungan, sa housing. Tapos po yung sa pagkakon nga po ng mga ligumbre. But lahat yan, natutunan nyo na yan bago pa nag-start before, opo. Let's do business. Opo. Ayan. Hanggang sa nung nagkaroon po ng programa, nasabihan po kami ni Sir Neil, okay po kami. Opo. So bukod doon sa tatlong inahin na binigay ng programa, ilan ang inahin ninyo? Mga nasa 30 plus po yata. 30 plus. Lahat po yun, ginagatasan lahat yun? Yung pong iba, kapag may time na ginagatasan din po namin yung tapos binibigay po namin kay Puyo. Dadalhin din kay po. Kumbaga, Puyo, yung pong process po, ikakon po namin dito. Tapos may process po kay Puyo. Siya na mag-pasteurize? Opo, kasi siya po nagpa-pasteurize. Basta nangunguha lang po kami. Nagkukulik lang po kami. Dito po meron pa po rito eh. Ang ganda no, yung kulungan nyo no, may ano dito sa labas yung kainan. Opo. Ayan po. Sila mga nasa more than 30 sila. More than 30. Ano naman to? Fattening to? Po siya. Ito po yung mga inahin. Opo. Mga na po yan, mga buntis na po. Buntis na po lahat yan. Mga nasa 28. Lahat sila na buntis ngayon. Dami. Medyo nagkaroon lang po ng pagpayat sila ngayon at dahil yung pong season po nung nakaraan, di ba po nagkaroon po ng tagtuyot. Naapektuhan po kahit gaano po karami. Yung source, nagkaroon po ng kulang at sobra pong tagtuyot po nung nakaraang buwan. Ngayon pa lang po nakaka-recover naman na. Kahit paano. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Meron pa po dun. Pero mga kampo dun dumalaga at saka bulugan. Matagal na kayo nagkakambi? Matagal na po. Nag-start po ako sa 2008. Tapos po nung pinatayo ko po itong building na to, mga 2013. Tapos po nung akala nga po namin ganun lang. Babakuran mo, magpapatayo ka ng ganito, okay na, buhay na sila. Hindi po pala. Tapos po nagkasakit po ako ng cancer. Yung pong more than 70 na kambing ko, kumonti po yun. Naging nasa 15 lang yata. Dahil nagka-cancer po ako hindi mo naalagaan. Hindi po naalagaan. Tapos nagka-cancer po ako. Nung gumaling po ako, start na naman. Doon ko na po nakilala si Sir Neil. Ano po yung cancer ninyo? Non-Hodgkin's lymphoma. Tapos po nung gumaling ako, pumunta ako kay Sir Neil. Ayun, continuous na. Siya na to. Kapag nagkakaroon po ng program, kahit paano natatawagan kami. Katulad nito po, may seminar po uli kami. Sa 15, 16 yata. Ano pong naitulong sa inyo ng programa? Kahit paano po malaki. Kasi po, isipin po ninyo, yung mga hindi ka marunong dati na maggatas dahil ang akala ng mga tao, ang gatas ng kambing is maanggo. Nito po, naranasan namin, kami mismo nagpa-process, kaya namin, mas masarap pa po pala sa gatas ng baka. Gatas ng kalabaw. Kailan nyo natutunan yung dairy? Ito lang. Dito lang, nung Picard. Pero so for the kila longest Sir time, Neil, nung sila una, more on breeding at saka pang slaughter. Slaughter. Kal. Yun lang. Pang meat lang po sila nung una. Meat at saka kwan. So, dami ring gatas na nasasayang kasi hindi nyo alam. Hindi namin alam. Wala kaming alam about sa dairy. Kasi, yun nga po, kapag kakwan, maanggo.
Eh, nung po pala, napakaselan po pala. Siya pa pala yung pinakamaselan na i-collect na gatas. Masarap naman at umiinom din kayo ng gatas. Opo, kami po mismo umiinom. Hinahalo po namin sa kape. Masarap. Masarap. Magkano may dumagdag ba ang kita ninyo? Dito Eh, sa Let's Do Business? Meron din naman po. Meron din po. Kaso nga lang po, syempre, yung sa part ko po kasi, tatatlo. Hindi po ganun ka-kwan. Pero meron kung sa kita, meron. Pero kung kulang yung gatas nila, pwede naman silang ano mo. Kung may magkakasabay katulad to, may batch by batch to eh. 9, tapos 17. Ito na batch, itong mga anak nito is siyam lang eh. Tapos sa susunod na batch, siya yung 17. Kapag na ginatasan yon, eh marami po yun. Babaho po kasi may puguan pa po ako. May pugo pa rin. May pugo po ako, may puguan po ako. Kaya kaya may baho. Itong stewardship niya. Ay stewardship po itong kabuuan po ng may bakod lang is nasa 5 hectare. 5 hectare po to. Itong may bakod lang po. Iba pa po yung walang bakod. Meron pa yung walang bakod. Apo. Ilang hektare yun? Hindi ko ganong kabisado yun. Ito lang pong kabisado ko na kwan. Tapos itong mga pakain ninyo, nanggagaling dito sa loob ng farm? Kwan na po yun. Opo. Sa loob po ng farm. Marami po kami. Yun po ang una na naituro po sa amin ni Sir Neil na magtanim po ng mga napier, legumes. Ganun po. So itong legumes nyo, kasama yung tangkay? Opo. Kakainin nila? Kinakain po nila ito. Babalatan po nila yan. Tiyan po nyo binabalatan nila. Pero yung tangkay mismo hindi niya kakainin? Hindi po ito. Babalatan lang Babalatan lang po nila. Pero ito po, kinakain po nila yung tangkay hanggat yung sa kwan po, sa part po na malambot, kinakain po Kakain nila. niya. Opo. Tapos naman po yung mga kwan po namin, yung po mga tae nila, nilalagay po namin yan. Tapos yan po naman, ipapadakot po namin, inilalagay po namin sa mga legumes namin. Pabalik? Opo, pabalik naman po sa legumes. Yan ang po nagsisilbi po na pataba nila. Ganda dito sa inyo. Mas maganda pa po yung part dun. Kaso nga lang, sa mahirap taas. ng akyatin. Kita buol Ganda. dyan. Halos Nueva Ecija, kita dun sa baba. Pero kung sa kambing po, malaki rin po ang kita. Kasi po dati po noon, ang kwan po namin, ang kambing po namin. Kasi po nagturo rin po ng pagbibreed si Sir Neil din. Small ruminant din po ang nagturo na magbreed. Eh ngayon po, yan po, dati yung mga ipagtitinda lang po namin yan, swerte ka na kung makakuan ka ng 2.5. Yung 2,500, swerte ka na kung makapagbenta ka ng 2,500 isa. Eh ngayon po, pinakamababa na po dyan, 6,000 isa pag nagbibenta 6,000 na. kami. Sa kwan pa po yan sa kal pa po yun. Per Anong kilo. ginagawa nila? Per kilo pa po yun, kakakain nila? slaughter. Pang slaughter na? Opo. Pang Mga slaughter. anak na yan. Meron pong hindi. Mga patiner, yung iba po. Katulad Mga po yung mga reject sa ganito, breeding. umaabot na yung ganyan po kalalaki, umaabot na po yan, nasa mga kulang 30 na po yan. O 30, mga nasa 30 plus na. Paano niya ba? Ikakan po yan, ibibenta po, Pang breeder. binibenta po namin ng breeder. Ay hindi po, binibenta po namin siya ng per timbang, per kilo. Pagkain? Ang isang ipang slaughter po, ang isang kilo is 220 per kilo. Live weight? Live weight. O 220. Kaya nung po, sabi ko nga, kung dun sa may kwan, kung sa may dati nun sa mga native, bibenta mo yung 2.5. Swerte ka na kung mabenta mo ng 2.5 kasi ang liliit. Eh, ngayon po sa mga ganyang size, kita ka pa rin kahit na mag-slaughter ka lang, may kita Pwede pa pa rin. rin. Kita pa rin kahit may tao ka. Eh, lalo na po kapag kayong sakwan, kapag yung dumalaga po na may benta yung ganyan, 15,000 naman po pinakamababa. Kaya So, maganda ilan rin ang po ang gatas breeding. na naibibigyan mo kay... Ano pangalan niya? Puyo po. Puyo. Eh, hindi po pare-parehas. Meron po mga
3 liters, merong 4 liters. Hindi Araw-araw depende po sa kung sino po yung magagatasan. Kasi may time po na malakas sila, may time po na mahina. Magandang negosyo ba ang gatas? Napakagandang negosyo ang gatas. Napakaganda, sir. Kasi isipin po ninyo, napakadali pang ibenta sa mga tao, lalo sa mga bata. Mga anak ko nga lang po kung talagang yun nga pong una po namin na paggagatas, hindi po ako nakapagbigay kay Puyo Kasi po kinonsume lang po ng mga anak ko. Yung pong bata na yun, nagkukonsume po yun, 1 liter, halos one day, 1 liter, gusto niyang inumin yun. Grabe. Nilalagyan po namin ng flavor. Ano yung pinakamaraming o pinakamahal mo pinagbentahan? Pinakamalaki? Sample lang, baka mapakinggan naman. Iba ba Pinakamal- akala yun ang lagi mong benta? Sample lang. Sabi mo kanina 35. Po, Sabi mo kanina 35. 35 po yung... Nakabenta ka ng 35. Hindi Isang po, 25 po isang kambing. 25 isang kambing. 25 isang Magkano yung kambing. pinakamahal yung kunwari? 10, gano'n. Kung nasubukan ko na 20 piraso, Na 20 na piraso, 20. kwan yun, 18,000 isa. Wow, 18 times 20. Opo. Isang bilihan lang yan. Isang dispose lang yan. Kaya na 360 ano? 360. Ilang buwan mong inalagaan yan? kwan lang po yun, 8 months, 8 to, hindi lang sir, hindi pala, kwan lang din yun sir, kasi kwan yun sir umaabot siya ng mga, kulang 2 years kanyo na, kasi dumalaga yun, kasi dumalaga po yun sir na buntis May time kasi na nakaplano na yung hayop as replacement breeder na niya. May gustong Pinipilit. Ganun yung sa may mga breeder na ganito. Hindi naman yung parate. Pero may time na biglang nagre-request. Nagkakaroon. Kaya mag-iisip minsan siya na sayang. basta gagawin niyang inahin. Hindi kayo na, Benta. Pag prinesyon niya na maganda, gusto binibili naman. pa rin. Kasi wala nang ganun na nagsusupply na ano. Actually, muro na rin yung benta. Okay, punta natin yung mga Naku po, puntahan taniman. natin, ang lalayo sir. Ayun Ayun po, yan, mulberry. Dito na lang po kayo daan. Dito tayo sa baba. Uy, meron pa yun Kaya ba yung sa may bundok? Hindi nyo kaya sir daw. Owner ni ano? Kaya? Ilang Kwans, kilometro drone mo? Ilang kilometro drone mo? umuulan sir. Hindi kaya? Hindi kaya. Okay. Ganda sana yun. Kaya punta natin yung mahawakan natin. Ayan po, mahahawakan lang. Nasaan yung panabas na yan? Pa-harvest tayo. Mas maganda dito, kita mo. Saan? Tara, punta tayo. Mas maganda. Uy, Kasi yung pang-harvest mo ko hindi ubra, hindi nila kaya yan. Hindi nila kakayaning akyatin yan. Tayo kaya natin sila, hindi. Ay, dito na lang. Doon na lang. Tama Tara, lang tayo. Kailan kayo nag-start magtanim ng 2013. legumes? 2014 ano sir? 14. 2014 po ito. Kasi So wala kayong problema sa pakain? wala po. Kaso, hindi po nung tag-init talagang meron. Anong tag-init? Nung pong summer, ditong summer. El Nino, sir. El Nino El talaga, Nino. grabe. Sir, na summer, kaya. Opo, yung El Nino na summer, yun. Hirap pa. hindi talaga kaya. Naapektuhan po talaga. Kasi pati po yung mga patubig na wala Okay. Ito, Ito mga to. Tabi ng papaya. Ilang hektarya po yung taniman ng legumes? 5 hectare po siguro. More than 5 hectare. 5 hectares? Opo, Anong legumes po ito? indigo. Indigo Fera. Indigo Fera. Pero karamihan po sa amin is indigo Indigo Fera. Kasi mas gusto ng kambing. Mas gustong gusto. Pero gusto rin po yung iba, kaya nga lang po, parang sa lugar po kasi namin, parang mas okay siya. Dahil nga hindi po siya ganun hindi ganun kaselan. Ayan, papakita natin. O ikaw Rensoni, bakit di niya nagustuhan yung Rensoni? Yung Rensoni, sir, Ah. utot ng utot ang kambing. Rensoni? Nagkakabag sila. Si Renzoni? Bakit? Nag-uutos sila, nagkakabag. Sa amin, ang
reason ng ibang farmers kung bakit ayaw nila is short live kasi yung Madaling 2 to 3 years lang yung buhay. Tapos replant. Itong mga to, Ito, hindi ka nagre-replant dito. Ito po kasi, 10 years. napakatagal na So, ganito po lang niya, po kita yan. po ninyo. Parang meron ka ng tree, tabas ka na ng tabas, tapos tutubo na naman, tatabasin mo na naman. So yan, kasama na yung tangkay yan. Opo, yan na po. Babalatan pa Kagaya po niyan, nila yan. Ilang buwan na yan na sanga. Medyo malalaki. Kuwan lang po yan. Sinong nakuhanan po nila ito, wala pa pong 1 month. Yan? Sabi Kasi nila po 1 month, nag-uulan-ulan. opo, nag-uulan po kasi. Pero 1 month, kanyo na po. Pero wala pa pong 1 month yan eh. Mabilis pong lumaki kapag ito po katulad po niyan. 2 weeks lang po yan, malalaki na po yan. Pwede na po uling kunin. 1 month po. Dami oh. Ano na pa lang po yan, mga isang puno pa lang mahigit. Isang puno pa lang. Kung ito po kasi, ito po mga 2 weeks lang pwede. Napakahirap naman yung pinagtamnan mo. Paano ka naman Hindi, mag-harvest ng kuwan po ganyan? yan po kasi. Ang purpose po kasi niyan, para yung erosion po ba? Para hindi mag-erode. Opo. Para kung sakaling pong kuwan, hindi bababa yung lupa. Hinuhold niya. Ito pa yung mga nakita natin kanina na kinakain ng mga kambing. Gusto po nila yan. Gusto nila. Yung mulberry, okay rin po. Kaso nga lang, ewan ko ba? Ito po ang parang nakunan po namin na talagang, Baka ito yung nakasanayan niya. hindi rin po, sanay rin po sila sa kung ano-ano pagkain eh. Kaso nga lang po kasi, nakita po namin na talagang mas gusto nila. Oh. Mas gusto po nila. Mas mabilis silang lumaki dito. At saka mas malaki, mas kuwan po, mas magatas. Mas magatas. Opo. Pero pag ako kasi nagbuhat, ganun kalaki. Ganun kadami. Pansar, pinakamabigat kong bubuhatin 40 kilos. Eh, siyempre medyo bata-bata pa siguro. Pag may edad na, wala na. Basta pag nag-uwi ako sir ng pagkain sa amin ng kambing, kung kaya namin iuwi yung pang maghapon, Iuwi mo isang na. kuha. Gaano rin kalayo yung taniman mo doon sa'yo? Saan sir, malapit lang yung bukid lang nandun. Tapos Yung kanina. may mga kalsada din po, pwedeng nakapag-provide ako ng kulong-kulong para medyo hindi hirap. Oo. Dito rin po kulong-kulong pinagkakunan eh. Nasa na nga ba yung Provide ko din po kulong-kulong? yun sa, galing sa pagbebenta ng kambing. Oh. Di unti-unti na-improve po. Na kahit papano medyo nagkakaroon ng konting ginhawa po. Ay, yung pong na yun, yung pong kulungan po na yun, provide na po sa kambing yun. Gastos na po ng kambing yun. So maganda po sa kanila yung mga kinikita nila. Ini-invest nila sa equipments, sa housing, mga panghakot nila ng mga cuttings na pampapakain. Kaya lumalaki yung business eh. Pati po yung kwan, yung sa may kulungan ko po doon. Dalawa po kasi yung Ang kulungan ganda ko. naman dito. Ang ganda rito. Kagandaan nito direct body. Umaga nitong legumes, malalim ugat. So sa summer, buhay pa rin sila. Hindi na apektan Umulan ng masyado. konti, Buhay na yabong. naman. Pero pag hindi umulan, buhay pa rin siya na nandun. Tapos, yung mga dahon na nalalaglag o kaya yung mga hindi kailangan, Fertilizer. fertilize nung lupa. So, hindi lang basta yung tanim, kundi may pakanabang araw-araw kung magpapakain sa mga kambing. Tapos siningitan ko na rin ng nyug para pag laki. Mag-asawa kayo, sir? Opo. Silang mag-asawa plus si Bernie at saka yung tatay nila actually yung bumisita sa akin sa Small Roman Center na. Doon nagsimula yung pag-assist ko sa kanila. Mga damo, ganyan po. Ayan o. Yan lang. Ayan. Yung mga yan. Yan ang mga damo. Dito dati lang. Pero wala rin pong napier yun. Ito lang, ang talagang kwan niya. Para sili-sili, ano. Ganyan lang noon. Opo. Ito tanim nyo na tong napier na to. Kwan na po yan. Tumubo na lang po. po dyan. Kasi may kulungan po kami ng kambing dyan dati. Parang isolation po May ba? natapon. Nalalaglag na lang po na kwan yan. Tumubo. Opo. Then nagbigay po si Sir Neil ng mga buto. Mga Yun, buto. naparami naman po namin. Sumasakay ka pa? Hindi na. Hanggang ngayon? Ba't di ka na lang mag full time dito? 10 Hindi weeks po on, pwede. 10 weeks off lang naman po ang kontrata ko. 10 weeks lang? 2.5? Opo.
naapektuhan din kayo ng pandemic na dati. ano. Nung pandemic po, yan po yung pinagawa ko yung puguan. 9 months po ako sa bakasyon. After that, saka nakabalik na po nung pan. Doon po kami nakapagtinda ng ang lalaking halaga. Nung pandemic. Nung pandemic. Kung kailan pong pandemic, doon kami nakakapagbenta ng 200,000, 100,000, 300,000. Kasi Awan ng Diyos. naipon yung Kasi po, ang kwan po namin noon, ang kambing po namin is inabot ng parang almost 250 yata. Parang 250. Dumami ng dumami. Opo. kasi limited ang movement. Oo. Gustuin mo man. At saka yung mga dumadayo na gustong bumili, hindi nakakadayo. Ayan po yung bundok na yan. Pastulan po namin yan. Nandun. Yan. Opo. Dati. Dati. Ngayon po, hindi na po. hindi na. Dahil- Kasi mentras po na nagpapastol ka, mas marami pong namamatay, nawawala, Hindi nananakaw. na nakakabalik yun. Okay Minsan nun, nakabalik. kasi parang konti gastos mo, tapos mas Saka madaling atin na lang. i-manage. Pag Kasi pauwi mortal. ngayon, umaalikabok. Pag umaalikabok ang bundok, ibig sabihin, pababa Siya na na yun. yung mga kambing. Kaso nga, yung Immortality, marami. mortality pa rin. May nanganganak dyan. May mga na minsan, nanganganak hindi na po, nakakabalik. hahanapin mo na. Tapos kapag kakwan, tumatakbo na. Pag bumaba, tumatakbo na yung kambing. Diyan na nanganak sa gubatan. Nung native upgrade, okay. Na Pero nung kwan may na, wala na. mortality. Mm. Pero nung humahaba na yung tenga at gumaganda na yung lahi, dahil ibig sabihin nung kada ulo may bigat na ng presyo, mahirap nang isugal na At saka, yan mamamatay Gala. sa men. at saka kwan po takaw tingin na ng tao, ninanakaw na nila. Ninanakaw na. Pag merong, kung mataas na yung lahi niya, takaw tingin na ng mga tao. Kumbaga, ang tao kasi, syempre, pagkakapirahan namin yan. Unlike po nung sa native pa lang, ibebenta mo lang 2,500, ayaw nila. Papagod pang huli. Papagod pa sila, napakabibilis na tumakbo. Yung mga yan, malalaki na. Isa lang maibenta mo dyan, nawalan ka na ng 6,000. So ma'am, so kahit upgraded, kikita. Hindi mo kailangan ng purong-puro. Hindi mo. Wala ko, ang puro ko lang is bulugan. Lahat yan upgraded. Nag-start yan sa Quanisir. Huwag mong gastos na ng mahal yung pabahay kaagad. Kasi upgraded yung mga alaga mo. Ang malaking hahabulin mo kaagad yan, pabahay. Kaya nga yung iba, akala siguro ay, although iniisip nila long term, ano. Kaso pag ganun na lang naman ang alaga mo mga upgraded, kahit mga light materials mo na yung pabahay. Para Unti-unti. pasok sa may kita yung pagbebentahan. Pag medyo mabigat na yung presyo ng alaga mo, pag mga purebred, sige, okay na yun. Yan. Madaling nang bawiin. Katulad po ngayon, 15,000 na isa nung dumalaga. Ay, okay na po yun. Hindi po katulad nun na maghihintay ka pa ng napakatagal na panahon bagong maibenta ng 18,000. May kipagbaratan ka pa. 2,500 ganyan minsan. Hindi pa kayang i-give up ang siman. Hindi po. Hindi pa naman po. Hindi pa Kaya kaya. pa naman po. Kaya pa. Hindi Dahil pwede. parang yung 2.5 months po, parang saglit lang naman pong antay. Tsaka okay na rin. Ang bilis nga naman. Ano? Okay na rin po yun. International ba yun to? Grabe ba ang bilis? Depende po sa rank. Kapitan ka sa. Hindi po. Ano? Sa engineer po ako sa barko. Okay na lang din po yan. Kasi hindi naman siya nagmamanage dito. Ako naman. Ikaw pa rin naman, ma'am. Ikaw pa rin naman. Kasi yung may... Ang mas maganda pa rin po kasi kapag may kaya pangangailangan, siya tinatawagan. So, bigyan mo ang May ganito. sweldo pang augment doon sa Opo. business. Tsaka siguro, habang bata pa, ano, Mm. edad, yun siguro. Pag medyo hindi mga ka nasa mag-stay edad-edad na, stay na. Kami naman po, Sa ngayon. pati po mga kalsada. Nakita mo ni Sir Nel dati to, walang ka... Naku po, si Sir Nelly kakawawa kapag umakyat dito, pagod na pagod. motor, tapos. Hindi lang sa may kalsada. Andun lang po Ano yun. lang? Tawad. Ilog. Oo, Tas, dito na. wala mo nang usap-usap after 5 minutes na umakyat. Galit ako nun dahil hinihingal pa ako. Pahinga muna. Pahinga muna. Yun ang kan po istorya po ng farm na to. Kasi matagal din po nung dinevelop namin to. Paunti-unti. Pakunti-kunti. Hanggang minsan nakakapag-loan ka pa. Pang-develop lang, gano'n. Nung una po, nung pa naman na po, okay naman na. Yung nakapagtinda-tinda ng mga kambing. Kasi po nung una po kasi, Mga nagparami lang po kami na nagparami. Natutuwa kami, basta marami lang siya ng marami. Hanggang sa nung sabi ni Sir Neil, ang sabi ni Sir Neil, dispose nyo na yung mga native nyo, ang iwan nyo na lang yung mga may lahi na, yung mga Upgraded na. graded na. Hanggang sa ganun, kapag ang ginagawa po namin,
kapag nag-upgrade po kami, iiwan yung mas mataas na dugo, kakuan po namin yung mas mababa. Dispose. Dispose. Direct bali, sabi ko nga, sila sana yung napili kong gawing model din. Dapat. Ay nga sir, sinabi ko rin sa kanila. Kasi sila yung ugali nila yung technical advice mo, susundin nila. Pag-uusapan nyo, and then pag nagkalinawan na, susundin na nila yun, yung napag-usapan. Eh, hindi sila makapaniwala na yung ganitong upgraded, makakakuha ng masarap Gatas. na gatas. So, ang ginawa na namin doon, Tinikman. yung mga dry dyan, kahit ubos na ubos na pala yung gatas, pinagtsagaan namin tig 50 ml. Basta malinis lang yung pagkakakolekta namin, tapos nag-pasteurize kami. Sila mismo na uminom, hindi sila makapaniwala na galing doon sa may alaga nila yung gatas. And then doon ko na-convince na pwedeng maging negosyo. Maaaring may bumili ng gatas ng kambing pag ganyan yung kalidad. Kaya sabi niyo maganda yung negosyo. Maganda negosyo yung gatas. Opo. Sa kanila talaga napakaganda ng negosyo sa gatas kasi isa pa madaling ibenta. Ang daling event. Kasi parang daily needs din po natin yung gatas araw-araw eh. Yun, mabilis yun. Royal Caribbean ka pala. Opo. Okay. Cruise ship po. Oo. Okay, let's go. Magkape muna tayo doon. Tatay ko po. Yung tatay nila. Ay, hello sir. Napapanood mo? Hello po sir. Kamusta po kayo? Ako din, picture mo din Ay sir, sama ka sir. na. Pwede, kain tatlo na. Tayong tatlo sir. Si ano mo, si Sir. Sige po, magkasama kami ni sir. Nanonood ka rin ba sir? Yes sir, lalo na po yung vlog nyo nung kay Sir Neil. Anong araw pa? Lumang-luma na yun. Di ba, mga una kong mga nakita yun nung pan eh. No, yung instructional pa. Apo kasi, di ba, sa kambing, Ah. nakikita mo lahat. Ay, si Sir, pag una mo nakita, ay, kay Sir Pati sa agro-business. Tapos pag nag-subscribe, naka-follow na lang din, nagla-like naman tayo palagi. Hindi, yung video, Sir Buddy, wala No? ako doon. Oo, yung unang-una. Ako ang mga nasa behind the guide. Ang meron lang ako yung sa may, ito lang, yung vlog. Yung pangalawa na. Sa may feeds, tsaka sa may legumes. Pero nun, si Dr. Cruz. Dr. Cruz. Ako yung taga-arrange lahat. Okay. Ito na sir. Pagpangako rin sa kwan eh. Saan po? Nagtinda kayo ng gulay, nakabukas pala yung kutin ay yung sa nyo. Akala ko na nakawan ako. Yung pala naiwan yung kotse bukas. Nakabukas. 1, 2. Okay. Okay, Thank you. Sir, anong buong pangalan niyo sir? Bernie po sir. Bernie, Bernie. Dumitita. Dimitita. Dumitita po. Dumitita. Ayan. Si Sir Bernie po ay ano na siya, ano yung tawag sa inyo? Affiliate po. Affiliated. Opo. Okay. At bukod dun sa pag-aalaga ng kambing, ay ikaw din ay nagtitinda ng seedlings. Apo, seedlings. Ng Indigo Fera po. Ito, tingnan po natin dito. Ito yung seedlings ng Indigo Fera. Apo. Pwede nang for transplant to, sir, no? Pwede na po. Hindi ba oversized na yan? Hindi naman. Kasi yung iba naman sir, ang hinahanap yung malaki. Malaki. Yung iba gusto, pero sa akin, para sa akin sir, itong mas magandang itanim yung medyo mas maliit Mas kaysa dito. maliit. Kasi ito sir, pag tinanim nyo na to, kailangan yung gagamit na kayo ng stick eh. I-stickan mo na siya Oo. ganun. Pero kapag kayong medyo mas maliliit, hindi na magagamit ng stick. Ilang buwan na po ito? Eh yan sir, mga nasa 3 magmula nung tin-transplant. Nung linagay dito sa Apo. ano? Ayan po. So ito po yung mas maliliit. Apo, ito po. Ito ilang buwan po ito? Ayan sir, mga kata-transplant lang yan sir. Medyo malaki na yun. Ang tina-transplant mo rin Apo. Kasi po sir, yung buto, ipupunla ko muna. Oo. Tapos pagka tumubo na siya ng mga Sa punlaan. sa punlaan. Saka ililipat dito sa ililipat polyethylene. Yes sir. So ito po ay 1 buwan na dito sa Isang buwan. polyethylene. Magkano yung binibenta to? 11 pesos po. Wow, yung ganitong size. Malaki maliit sir, pareho lang yung parehas? benta ko po. 11. 11. Ito, ang gaganda nito. Ito yung tamang size, sir. Opo. Tingnan mo. Ipakita natin. Ito.
Yan o, ganyan o. Pakita nga natin sir, ito. Yan ang magandang size. Opo, mga ganito. Taman po ito. Yan. Ito. Ito po yung mga inaano natin kanina, yung hina-harvest. Di ba kuya no? Opo. Yung hina-harvest kanina doon sa kabila. Opo. Ito yun. So, lesson talaga, pag mag-livestock ka, magkakambing ka, dapat meron ka talagang source ng pagkain para hindi magugutom yung kambing mo. Yung po talaga pinaka-importante, unang-una po. So, bukod dito sa Indigo Fera, ano pa ang ibang seedlings mo, sir? Ito may mulberry Ito sir, ko. mulberry po. Anong klaseng mulberry yan? Kasi ito sir, ano to eh, malilit ang bunga na ito sir eh. Yung native? Native lang eh. Kasi ang mga binebenta ko naman sir, yung dahon ng kailangan nila, hindi Yes. naman yung bunga Bunga. eh. Opo. Kaya nakapagsimula po ako sa native. Tsaka meron din pong Madre de Agua. Diyan. Nasaan yung Madre de Agua mo? Ay, kaya lang masukal sir. Andun po sa, ayun po. Tsaka andun po sa, Saan tayo dito? dito po sir. Tara. Tayo dito. So, kumikita ka rin dito sa seedlings, kuya? Opo. Indigo Pera kasi sir, ano eh, sa ngayon maraming indiman eh. Kaya ngayon medyo Kambing lang ba itong Indigo Fera? Hindi naman, pati baka. baka po pwede rin. Ayan po yung mga malbe, ay mga ito po yung mga Okay. Madre de Agua, meron Madre din po de doon. Agua. Pero kunti po yung pinroduce ko Madre de Agua ngayon, dati ang dami rin po. Kasi kung ikukumpara po sa Indigo Pera, talagang mas mabilis po ang Ang Indigo Fera. opo kaysa sa Madre de Agua. Tsaka mas marami pong naghahanap ng Indigo Fera. Indigo Pera. Bakit kaya, sir? Yun nga po sir, yung sa pagkakaalam ko sir, ang proteina nito nasa 23 to 27% yata eh. Pero hindi sila naglalayo nito sir ng Madre de Agua, kaya lang ito nga Madre de Agua sir, hindi ganun ka bilis katulad ng Indigo Fera. At saka ito sir, Indigo Fera masanga. Mas Opo. mabilis magganon. Opo. Pag pinutulan nyo, ang dami pong sangang puwapalit, hindi po katulad ng Madre de Agua, kagaya po nito. Tagal. Opo, ito matagal. Maraming sasanga rin po pero matagal siya. Ngayon, ito. Hanggang ngayon, malakas pa rin yung seedlings. Opo. Sa ngayon sir, may hinihintay ako ko may hinihintay akong kukuha eh. Saan ba yun? May Ilocos pa eh. Ilocos. Saan pa ba isa? Dito rin po sa, iba isa sa Palayan. So matagal ka na, sir, na ano na Yung sa pagkakakilala po namin kay sir, matagal na po. Pero ito sa affiliate lang po, nag-start lang po yata na last year. available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.